Kahit sa mismong balikatan kasama ang Amerika, tila hindi pa rin tinantanan ng China ang Pilipinas. Ang isa nating barko nilapitan at binantayan ng mga warship ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Alas 8 ng umaga, biglang lumitaw sa dagat ng Northern Luzon at sumalubong sa BRP Apollinario Mabini ang Jiangkai II class frigate ng China na may bow number 579. Umikot ito sa likuran ng barko ng Philippine Navy at tila nagmamasid ng malapitan. Sa laki ng barko ng China, nanliit ang barko ng Philippine Navy na tuloy lang ang paglalayag sa pagpapatuloy ng Division Tactic Exercises kasama ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Gabriela Silang ng PCG at US warships na USS Savannah at USS Comstock. Lumayo kalaunan ng Chinese warship nang magsimulang magmaneuver ang littoral combat ship na USS Savannah para simulan ang line formation sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dalawang iba pang barko ng China na may bow number 500 at Dongjiao II 797 auxiliary surveillance ship ang dumating 8 hanggang 15 nautical miles mula sa formation ng mga magkakaalyadong bansa. Nagpalipad naman ng helicopter ang USS Comstock na lumapit sa mga barko ng China at nagsagawa ng aerial survey. Ilang beses na radio challenge ng BRP Ramon Alcaraz ang mga barko ng China na nag-radio challenge din pabalik. Sinusubukan pa namin makuna na pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Will not have an effect doon sa execution ng mga event natin. We will focus on our objective, which is to enhance our interoperability and cooperation with other nations. Sa isang parte ng exercise, pinagitnaan ng US at Philippine warships ang BRP Gabriela Silang na tila abang ine-eskortan habang naglalayag. Siyam na iba't ibang ship formation ang ginawa ng mga barko ng US at Philippine Navy at maging ng Philippine Coast Guard dito sa karagatan ng North Luzon bilang bahagi ng tinatawag na Division Tactics ng 2025 Balikatan Exercises. Ginawa ito habang nagmamasid di kalayuan ang 3 warship ng Chinese Navy. Hindi naman nakaapekto sa ginawang exercise ang pagdating ng mga Chinese warship. Bukas, ipagpapatuloy ang pagsasanay ng mga kaalyadong bansa sa pag-refuel habang patuloy ang paglalayag ng mga barko. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Nakasubaybay ang ilang Pinoy dito sa Pilipinas sa funeral ni Pope Francis. Dinayo rin ang sinakyan niyang Pope Mobile noong bumisita sa Pilipinas noong 2015. At nakatutok live si JP Soriano. JP? At iban mga kapuso, para nga po dun sa ating mga kababayan na naisa na makiramay kay Pope Francis at walang pagkakataong pumunta ng Vatican, sila po ay nagpunta sa mga simbahan gaya po rito sa Quezon City kung saan meron pong live streaming at sa iba pang lugar sa Pilipinas, sa Metro Manila, kung saan meron pong koneksyon at memorabilia si Pope Francis, hinatiran din po ito ng dasal at panalangin para sa yumaong Santo Papa. Ilang mananampalataya ang nagsama-sama rito sa Sacred Heart Parish Shrine sa Quezon City para sabay-sabay na saksihan ang funeral rites para kay Pope Francis. Mga kabataan ang nanguna para sa pag-aalay ng awit at dasal para sa yumaong Santo Papa. Amazing, powerful, at merciful ang ating karanasan nang dumating siya sa ating bansa. Sa tapat naman ng The Apostolic Nunciature in the Philippines sa Maynila na siyang embahada ng Holy See, ang estadong namamahala rin sa simbahang Katolika na pinamumunuan ng Santo Papa, nag-alay ang ilan ng bulaklak at kandila para sa yumaong si Pope Francis bago ang funeral rites sa Santo Papa. Sa Makati, dinarayo sa Santuario de San Antonio ang nakadisplay roong Pope Mobile na sinakyan ni Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. Isa sa mga nagpunta rito si Edmund, na saksi noon sa pagdating ni Pope Francis sa Villamor Air Base. Para kay Edmund, ang legacy ng yumaong Santo Papa. Love one another as I love you. Yun yung ipinakita ni Pope Francis na despite even if you are a Gentile, you're a Jew or you're a Roman Catholic, you can love one another.
Si Dindin, nagpa-picture sa Pope Mobile. Tinignan din ang mismong inupuan ni Pope Francis. Noong 2015, isa si Dindin sa milyon-milyong sinagupa ang ulan. Masilayan lang si Pope Francis sa Quirino Grandstand. Pero pinakatumatak daw sa kanya ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban sa gitna ng ulan, kaharap ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. I was so touched when he said that I am here. It's a little bit late, but I am here. Then I saw people in the TV really crying. Sumilip din ang mga asawang Joey at Doris sa Pope Mobile matapos magsimba sa santuaryo. Inalala nila ang Santo Papang binuksan di lang ang simbahan, kundi ang puso sa lahat ng tao, Katoliko man o hindi. Yung acceptance of all religion, even allowing non-Christian, at simplicity talaga na with all the scandal that was going on during his time, he represented a different Pope. His simplicity and his apparent need to be close to the people, to feel exactly how people felt, how people live. Ang iba pang nais makiramay kay Pope Francis, idinaan sa sulat sa message wall ang panalangin at pasasalamat sa tinaguriang People's Pope at Lolo Kiko sa mga Pilipino. At Ivan, pansamantala munang inihinto ang public viewing o live viewing at dumalo na po sa isang misang iaalay din para kay Pope Francis ang mga narito ngayon sa simbahang ito. At yan munang latest, balik ko na sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soriano.